i-contextualize natin itong crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Ano pong ibig sabihin para mas maintindihan ng ating mga kababayan? Ano pong ibig sabihin at basihan nito? Ang crimes against humanity in Filipino ay krimen laban sa sangkatauhan. Meaning, ito yung mga mabibigat na krimen na tipong hindi mapapatawad saan man sa mundo. At pangalawa, kaya nagkaroon ng international court. Kung hindi yan krimen sa lugar nyo, krimen yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi nagsimula ito, nasa konteksto pa nga ito ng World War II. 'Di ba? Ito yung Holocaust. Kung Yes. matindi ang kaso at hindi paparusahan sa bansa Germany noon, hindi naman pwedeng mapalampasin lang. Kaya dito naging konteksto ang kasalanan ito laban sa sangkatauhan. Sa Pilipinas, ang crimes against humanity ay nasa konteksto ng war on drugs. Yung may nag-utos, may nagpatupad, at may mga namatay. At yung widespread and systematic killings, hindi lang iisa o simpleng murder o homicide, nanlaban, pinatay, napatay, hindi lang yan simpleng insidente, kundi parte ng mas malaking plano. Kaya yung war on drugs na mas sabihin na natin sa konteksto ng tokhang operations at unknown perpetrators, yung mga vigilante riding in tandem, pasok dito sa konsepto ng widespread and ito, systematic killings. Merong paraan, merong proseso kung paano ito ipinatupad. Kaya, unfortunately for President Duterte, talagang siya ang itinuturing na utak, ulo, pinuno nitong war on drugs at utak, pinuno at ulo ng crimes against humanity sa Pilipinas. Paano po uusad ang kaso, no? Simulan natin doon sa proseso ng ICC sa pag-iimbestiga at pagkuha po ng mga ebidensya. Sinabi na po narinig din po natin si Pangulong Bongbong Marcos on this, dahil hindi na tayo miyembro, we won't cooperate. Di po ba? Doon daw sa investigasyon. Parang welcome sila dito, pero ano na yon, sa kanilang sariling effort na yung pagkalap po ng mga ebidensya. How long did it take bago po nakitang malakas ang ang kaso pong ito? Naku, kung akong tatanungin mo, from the very first day na isinampang kaso o complaint, or rather communication, yun yung termino nila, si Duterte na yung tinuturol noon pa man. Pero for the International Criminal Court, I cannot say that they waited this time dahil kulang sila ng ebidensya. More of, it's a confluence of so many things. Una, political probability that he will be arrested. And it has turned out for the best na hindi in-announce, ngayon in-enforce yung warrant, and so forth. Two, the legalities. The Philippine government asked for affirmative relief in 2021. Umeksena yung Pilipinas dito sa ICC proceedings. Nasa estado tayo ngayon ng investigation. Ang tanong na kailangang sagutin, who are most responsible for crimes against humanity? Tapos na yung pagpapasya na, have crimes against humanity been committed in the Philippines? Tapos na yun yung unang yugo. At sa yugto ngayon na determination ng who are most responsible, ay talagang magtutukoy kung sino-sino ang dapat kasuhan. Ang susunod dito would be a short period na tinatawag na pre-trial, paghanda para dun sa trial mismo, and of course, trial proper. Medyo taon ang aabutin nito, Cheryl. Kaya pre-trial pa lang? ang hiling namin ay konting, hindi nga investigation. Bagaman, nandun tayo sa point na may transfer of custody ng akusado. So, kung dito sa Pilipinas, isipin natin na kakahuli pa lang, may warrant of arrest, dadalhin ng kulungan. Opo. Sa ICC, naku, yung kulungan nasa ibang bansa. Oo. Mas may mga proseso pa na kailangang daanan. Kaya nandun tayo, parang every step of the way, makute. Pero imagine na may hinuli, dinala mo na sa police station,
kinabukasan o in 3 days, dapat hindi, no? Dapat kaagad, dadalhin na sa BJMP. So, nandun tayo sa puntong hindi pa nadadala sa BJMP. So ang sinasabi nga po, the next stage, Attorney Conti, ay pagdating niya doon, ay babasahan na siya. 'Di ba? Ng kanyang, I mean, just Ah, like ordinary court, kung paano yung Sa ordinary proseso. court, Opo. Tapos, proseso. babas... Sige, ituloy ko na. Sige, Sa go ahead konteksto po. muna ng Pilipinas. Opo. Pagkatapos na mahuli ka, dadaling ka sa BJMP. At sa BJMP, ay maghihintay ka hanggang iset na ang kaso mo for arraignment. Yung arraignment, yung pagbabasa nga ng saktan. Mabilis lang yun. Tatanungin, are you guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. Sa isang araw, nakaka-20 yung ibang korte. Pagkatapos nun, yung pre-trial ay parang pag-uusap. Sino ba ang witnesses mo? Ano ba ang ebidensya mo? Ganon din yung kabila. Tapos tutuloy na siya ng trial. Dito sa Pilipinas, tayo nga, tinatakda na natin ang schedule ng buong trial as a pre-trial para walang gulatan. First hearing pa lang, kumbaga, malinaw na ang time frame. Problema, o I think, advantage din naman, problema, pero sa akin, blessing in disguise din na itong ICC ay makuti. Dahil sinisigurado nila na makukuha yung due process ng hindi lang ng akusado, kundi ng mga biktima. Importante kasi para sa ICC, every step of the way, naiintindihan ng lahat ng kalahok. Kaya, pasok na tayo sa ICC. Bago ipasok ng kulungan si Duterte, magkakaroon pa ng punto na ihaharap siya sa isang korte, isang local court of competent jurisdiction, kung saan pagtitingnan, sisilipin, tama ba ang naging pag-aresto sa iyo? Anong nangyari? Wala bang nalabag na karapatan? Ikaw ba talaga ang akusado? Kapag nasigurado na yon, ipapasok siya sa ICC, officially, ang tawag ay surrender, tapos uulitin ulit yun. Magkakaroon ng initial appearance. Ikaw ba talaga to? O baga, nagpapanigurado. Alam mo ba, naintindihan mo ba kung anong nangyayari? At tapos pagkatapos noon, saka papasok ng ang equivalent ng arraignment. Ang pinaka-itsura na niyan ay confirmation of charges. Babasahin ng sakdal. Mahaba ang sakdal dito sa ICC. Kukwento yung buong istorya ng kailan nagsimula ang DDS, kailan pumasok noong 2016, anong nangyari, nag-withdraw ang Pilipinas hanggang 2019, kaya ito ang covered ng investigation, and so forth. So, at pagkatapos noon, tuloy na yung trial. Doon medyo pareho na tayo, pero again, may mga ilang kuti-kuti na very strict sila doon sa mga paghiling ng remedyo. Kailangan may pagkakataon na i-cross-examine yung mga witnesses ng magkabilang panig. Okay. Doon po so pagdating niya, Attorney Conti, didiretso siya doon sa, ipinapakita ngayon sa mga balita na detention center. Maganda pa nga yung detention center, merong library daw. Naku, parang May two-star hotel yan. Kaya nga, may spiritual room. May kitchen. Alam mo, Cheryl, dyan, highest standards of due process and care. Nung minsang isa lang daw yung nakatira dyan or isa lang ang nakadetain, di ba kapag mag-isa ka lang, solitary confinement, torture, hinanapan ng kausap, hinanapan ng kasama. Hindi naman ang huli ng tao, no? Pero kumbaga, nag-relax ng konti sa rules para hindi siya maaapi. Kaya ako, alaga siya dyan. Pero posibleng hindi muna siya dyan dalhin dahil nga yung Dutch authorities or yung Dutch court ay kailangan pagpasyahan kung tama ba ang kanyang pag-aresto. May proseso sa Rome Statute. Okay. So may proseso doon. Saan muna siya ididiretso? I mean, saan siya mananatili? Sa Rome Statute, sabi sa korte eh. Oo nga, pero sa korte ipapakita, tapos yung detention niya, well, habang in the interim, pwedeng mag-decide, although ang common na detention nitong mga
sa totoo mga matataas na opisyales ang kinakasuhan sa ICC, ang common detention nila ay usually yung ang nagpapasya yung pinuno, yung head of police, ganyan. Mhm, mhm. May mga pagkakataon talaga na masasabing special treatment kasi dun sa opisina kaysa sa selda o kaya yun nga Kalayaan Hall kaysa sa BJMP o local city jail. Dun mo na kumbaga may leeway o discretion yung custodial state para basta i-restrain lang ang kanyang custody. Kasi ang talagang kumbaga pinakakorte na matutungtungan yan ay yung ICC detention facility sa The Hague. Okay. So hindi mo na pala doon, paano, kasi sabi nyo yung una, titignan muna kung tama ba yung pagkakaaresto, 'di ba? Kung hindi ba nalabag ang kanyang karapatang pantao. So doon pa lang, pwede na silang umapela. Pwede nang ilaban ng mga abogado ni dating Pangulong Pwede. Duterte na hindi, illegal, unlawful yung pagkakaaresto sa kanya. Pwede. Pwede. Although mahihirapan sila kasi limitado yung galawan nila dahil hindi korte ang hindi ICC ang kausap nila sa panimula. Ang magiging kausap nila ay local court, di ba? The Hmm. local court will have no authority to rule on the validity of the warrant of arrest. Wala siyang magagawa kundi Hmm. tanggapin on its face yung warrant of arrest kasi inisyu siya ng isang validly constituted court. Wala Mhm. naman siguro magde-deny na meron na kaya limitado ang kanyang pag-aapela dito sa local court. Sa panimula, ang validation lang, ikaw ba yan? Tama Mhm. ba yung pagkaka-aresto and so forth. Mhm. Puwede pa rin, kaya pwede si Duterte na kapag magsisimula na or nandun na siya sa custody ng court, pwede niyang questionin ulit-ulit ang jurisdiction ng ICC and so forth. Marami siyang sinasabi dyan eh. Noon pa man, ito na yung pagkakataon. Mhm. Kaya interesting at saka excited kami na harapin ito dahil finally hindi na lang sa sa balibalita, hindi na lang sa court of public opinion, kundi sa isang totoong korte na kayang magpasya finally ano ba talaga, sino ang tama sa ating dalawa. Mhm. Okay. Ay, isa rin po sa concern, yung may sakit daw ho, may iniindang sakit at yung old age no ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Makakapag-avail ba siya ng interim measures? Yes, pwede siyang mag-apply dito sa local court of competent jurisdiction ng interim reliefs. Meaning, ito yung bail na Mm. tinatawag natin. Pwede siyang pagsabi na mahina ako, ganito. Pero very exceptional circumstances, ginagrant ang bail dahil napakaganda ng facility eh. Yes. Napakaayos, napakataas ng standards, 24 hours may healthcare. Kung may iniinda ka, maghahanap ka agad ng espesyalista. Kung gusto mo ng doktor mo, gagawa ng paraan. Maraming paraan, kumbaga, para manatili ka na lang sa ICC, detention facility. Okay. Kumbaga, hindi naman sila hikahos na sige, ipagpapaubaya yung custody niya sa iba. Malamang sa malamang hindi bibitawan yan ng ICC. Doon ka dapat para hindi ka makatakas o kaya mawala kapag hearing na. Yun naman yung intention nung detention niya na makasipot siya dun sa mga hearing. Mhm. Yun pong pre-trial bago, 'di ba? May pre-trial bago yung trial itself. Gaano katagal po ulit ang tansya, ang timeline? Gaano katagal ang pre-trial tapos the trial itself? Ano na rin ang ating maaasahan? Hmm. Nako, ang hirap magbigay nung, kumbaga, parang periods na specific kasi pwedeng may ibang mga may sumingit na mga issue. Diba? Every step of the way, tatanungin ko to, tatanungin ko to. Pero on the whole, tiningnan ng korte kung ano ang average period ng trials at ito daw ay 8 years. Ang Medyo tagal. matagal. Ang tagal. Ito ay nahatak kasi nung mga unang trial sa korte na matagal. Nagsisimula pa siya growing pains. Pero no itong mga nakaraan, may mga babibilis na at inabot na lang ng 2 years yung trial.
Okay. So, pwede po palang ganoon kabilis. Sa inyo pong side, ano, kasi tinatanong Pwedeng namin ganun kabilis, pwede rin ganun katagal. pwede rin gano'ng katagal. Pero pag, okay, sa pre-trial, okay, ihaharap, babasahan, titignan, yung, kay Pangulong Duterte, sa side po ng mga biktima, ano naman paghahanda, ano ang mga ina-expect from them naman po? Ang mga biktima, kakaiba sa itsura sa Pilipinas, ang private complainant ay may ibang abogado. Ang private Okay. complainant ay separate ang kanilang representation. Kaya dito ang eksena ng mga biktima. Pinaghahandaan namin itong kumbaga entry of appearance. So, 'di ba? Ito na yung Aha. paghaharap na kami po ang abogado nitong mga biktima Aha. dahil nga meron silang separate entity. At pwede kaming lumahok sa kaso ng hiwalay dito sa prosecutor at saka sa defense. Okay. So, so logistically kailangan din lumipad ang mga ano po, mga kaanak or yung mga tatayong mga witness sa ano po sa trial? Attorney Logistically, Conti? yes. They would have logistically, yes. Yes. Okay na tayo? Apo, okay. Better po. Apo. Hello? Apo. We can hear you. Okay, sorry. Nahulog yung cellphone na may wifi. Okay. So logistically, yes, they would have to there. Kasi magpa-participate. Pero sabi din ng court, sa ibang pagkakataon, pwede namang yung abogado lang. Sa ibang pagkakataon, pwedeng mag-submit na lang kayo. Kung wala Ah, kayong pera, di paraanan kung paano kayo makaka-participate or makakarating doon. Limitado kasi yung rekurso. Pareho nung mga biktima ng korte. Kaya kailangan talaga maayos, matipid. Hindi pwedeng patsi-patsi at saka hindi pwedeng yung sugod doon. aha, aha. As much as we have to look at the long-term situation na pangmahabaan ito. Hindi lang ito pang minsanan. Kaya yung budget, yung ano, yung kasigtigan ng mga biktima o kaya ng Attorney Conti? hindi na kaganapan. Ayun po, naputol. Ulit nga po ulit, naputol po yung huling bahagi. So, dapat handa para walang laglagan sa gitna ng trial. Although ang napapansin din kasi sa korte, parang kapag padulo, padami ng interesado. Mhm, mhm, Parang mhm. yung itsura kasi, may ilang magsisimula, yung matapang, yung ang mga biktima. Nung kita nila na medyo umusad to medyo totoo na magkakasya, aba, dadami ang mga sasali, participate. Until the end, which is the reparations stage o pagbibigay news. Kung sakaling convict, may katumbas yan na danyo, parang ang hirap sabihin na kabayaran, Mhm, kundi mhm, parang pagbabalik, reparations. mhm. That's the best word. Ang reparations ay pagbabalik lang sa dating o kung anong nawala sa iyo. Alam natin na hindi maibabalik ang buhay ng pera lamang. Pero kung kunyari, pwede ba na makakasapat ba ang kabuhayan? Ibalik ulit o itayo ulit ang nasira na ah, church o simbahan. Ibalik ang ospital, tayo ng kooperatiba, etc. Pwedeng ganun klase ang reparations sa kaduluduluhan. Doon medyo dumadami ang mag-volunteer dahil syempre tagumpay na lahat naman yun. Mhm, mhm. Kaya dito sa kasong to, mahigpit ang panawagan namin ngayon para sa mga biktima, maghanda-handa na at lumapit, makipag-ugnayan sakaling ready na sila. Okay. So you will be guiding them. Kumbaga, nandyan po kayo para sa kanila. Kasi, Opo, meron kaming organization para sa mga biktima, ang Rise Up for Life and for Rights.
At meron ding ibang mga grupo pa ng biktima, hindi lang kami ang tumutulong sa mga rise up, sa mga nanay, ang kung tawagin nga namin, kasi mas maraming babae, Cheryl, Mhm. na nagpa-participate. Yung mga tatay, sabi namin, pailan-ilan. Pero saludo sa mga nanay at inaayahan talaga namin sila na um, sumali sa mga grupong ito, makipag-ugnayan, at ang grupo na tinutulungan namin, yung Rise Up for Life and for Rights, meron silang Facebook page. Okay, patuloy po nating babantayan ito, Attorney Conti. At well, huli na lamang po. So, marami na po kayo nakausap sa kanila. Kamusta po ang kanilang reaksyon dito nga po sa balitang ito? Halo-halong kalamay. May kahapon, may iyak ng iyak, hindi makapagsalita, merong tuwang-tuwa na lahat na lang yata ng kamag-anak, binalitaan na, merong hindi Mhm. baka daw masuka siya. Halo-halong kalamay, pero on the whole, full. Tapos yung hindi makapaniwala, nung dati ini-imagine lang natin 'to. Nung Mhm. sinimulan namin yung kaso, sabi natin ang target natin makakuha ng warrant of arrest kay Duterte. Biglang nangyari, kaya ito yung parang wish come true, na Mhm. hindi mo alam kung anong gagawin. Ngayon medyo nahimasmasan na at na-realize naman nila, naku, trabaho ito. Mhm. Kaya ngayon medyo nag-pick up na yung kumbaga, okay, back to work. Ano ang kailangan gawin? Ano ang mababago sa buhay natin? At tuloy-tuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa mga kapwa nila nanay. Kaya nakakatawa kasi 'di ba yung war on drugs, ang nakakatawa takot, pati nga nung COVID, babarilin na lang daw yung COVID na paikot-ikot. Sa buong panahon natin kay Duterte, militaristic ang approach. Barilan, patayan, takot ang namayani. Sa Mhm. ngayon, yung pala, mas nakakahawa ang pag-asa. Mhm. Mhm. Marami pong salamat sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti.